Kakalibing pa lang kay Lolo. Ano bang balak mong gawin? Heer, huwag mo ring sisihin si Tio. Wala namang halos kinikita ang bulok na tindahang ito sa isang taon. Naibenta ko na ang pwesto at sa loob ng 3 araw, gigibain na ito ng bagong may-ari. Tio, itong almusalang ito ang pinagpaguran ni Lolo buong buhay niya. Paano mo na lang naibenta ng ganoon kadali? Patay na siya. Ano pang silbi ng bulok na tindahang ito? Haha, sana sa akin ang pagmamay-ari nito. Ako ang masusunod kung paano ko ito hahawakan. Naku po, kakamatay pa lang ni Matandang Su. Gigibain na agad ang tindahan. Magkano bibiling ko? Aba, huwag mo nga akong patawanin. Ikaw na bagong graduate pa lang sa kolehiyo. Saan ka kukuha ng pambili? Gagawa ko ng paraan. 1.5 milyon, meron ka ba? Tama na ang pagpupumilit. Iimpake mo na ang mga gamit mo at umalis ka na. Pagkalipas ng 3 araw, iba na ang may-ari ng alusalang ito. Pasensya na, Lolo. Ni ang huling naiwan mo, hindi ko man lang naprotekahan. May lindol ba? Huwag nga, napuyat lang ako tapos nabutas ko na ang pagitan ng mga dimensyon. Ang sakit. Grabe, totoo ngang napunta ako sa ibang mundo. Masakit ba ang sigmura mo? Gusto mo bang kumain muna ng kaunti? Tutal, gigibain na rin naman ang tindahan. Isipin ko na lang na nakatulong na rin ako sa tao. Ang bango. Gising ka na? Ano ito? Lugaw itong millet. Binibini, anong klaseng lugaw ito? Barado ang mga meridian ko. Nakakailang dosena na akong elixir pero walang epekto. Pero nang mainom ko ang mangkok na ito, nawala agad ang sakit. Karaniwang lugaw lang na millet ito. Wala rin akong maayos na maibibigay pero ito, tanggapin mo. Jade! Diyos ko, ganito ba kayaman ang mga tao sa mundong ito? Meron pa ba bukas? Ha, ano yon? Huwag kang gagalaw, malala ang sugat mo. Maaari ko bang itanong, Binibini, anong lugar ito? Ubusin mo muna ito. Ito, anong klaseng elixir ito? Ito ay pinakakaraniwang lugaw na millet na may pulang datiles at longan. Mukha kasing marami kang nawalang dugo. 300 taon na akong nagsasanay. 100 taon na rin akong pinahihirapan ng dating sugat. Hindi mabilang ang mga elixir na nainom ko sa espiritual na mundo. Alinman sa sobrang pagsik at nakakasira ng meridian o wala namang silbi. Pero ang isang mangkok mong lugaw, nagawang paluwagin ang mga baradong meridian sa katawan ko. Ano ba ang karaniwan ninyong kinakain? Mga espiritual na prutas, karne ng mababangis na hayop o kaya mga elixir na gawa sa espiritual na damo, kadalasan magaspang at hirap lunukin. Naku, sa ganyang paraan ng pagkain, kahit si Bear Grylls mapapailing. Kung ipapalit ko ito sa mangkok ng lugaw kanina, sapat na ba? Ginto ito. Ano ang ginto? Isa itong katamtamang antas ng espiritual na bato, ang karaniwang salapi sa espiritual na mundo. Ang ginagamit nilang pera sa espiritual na mundo ay purong ginto dito sa mortal na mundo. Ang tipak na ito, hindi bababa sa 1 kilo. Ang ibig mong sabihin, ipagpapalit mo ito sa lugaw kanina? Kung kulang pa para sa'yo, maaari pa akong magdagdag. Sobra-sobra na, kahit 10 mangkok pa kaya nito. Sus Mariosep, hindi ko akalain ang gwapitong ito ay parang Diyos ng kayamanan. Hindi ko alam kung maaari pa akong madalas pumunta rito sa susunod. Handa akong magbayad gamit ang mga espiritual na bato. Siyempre naman, Ayos, usapan. Bukas, magdadala ako ng mga espiritual na bato. isang mangkok ng lugaw kapalit ng isang tipak ng ginto. Lolo, hindi pala simpleng almusalan ng tindahan mo. Parang makinang nagpiprint ng pera ito. Hey, gising ka na ba? Huwag mo nang dibdibin ang nangyari kahapon sa tiyuhin mo, ha? Mas mahalaga ang kalusugan mo. Bakit ang tagal mong magbukas? Ayos ka lang ba? Nakabalik na ako mula sa ibang mundo. Ayos lang ako, Tita Jang. Ay naku, batang ito. Tita Jang, may asikasuhin lang akong mahalaga. Mamaya pagbalik ko, ipagluluto kita ng masarap. Boss, bumibili po ba kayo ng mga alahas o makahalagang bagay? Anong bagay? Iha, saan mo nakuha ang bagay na ito? Mana pa ito sa mga ninuno namin? Sa kalidad nito at sa bigat nito, hindi bababa sa 1 kilo ito. 1,030 gramo. Base sa presyo ng ginto ngayon, 974 bawat gramo. Eksaktong 1 milyon ito. Ano? Ganito pala karami ang pera nito? Ibig sabihin, maililigas ko na ang almusalan ni Lolo. Ayos benta. Ito naman? Ano naman to? Imperial Green Jade ito. Magkano naman ito? Maganda ang kalidad, pero medyo maliit. Mga mahigit 300,000 siguro. Sige, isasama ko na rin sa benta. Sige, diretso na tayo sa bayaran. Iha, kung may iba ka pang ganitong klaseng paninda, kahit kailan bumalik ka sa akin. Mukhang kulang na lang ng 150,000 at mabibili ko na ang tindahan ng almusal ni Lolo. Ikalawang Tio, magkano mo nga ulit ibinenta ang tindahan? 1.5 milyon. Bakit may pera ka bang pambili? Oh, bibiling ko ang tindahang ito. Saan ka naman kumuha ng pera? Hindi mo kailangang malaman. Pagkalipas ng 3 araw, ibibigay ko sa iyo ang pera. Pagdating noon, ibalik mo sa akin ang titulo ng ari-arian. Ertiyaw, basta may labas mo ang pera, ayos na. Miss, anong gusto mong bilhin? Boss, 2 sako ng harina, 3 sako ng millet, at 2 sako ng malagkit na bigas. Miss, magbubukas ka ba ng karinderya? Parang ganun na rin. Dagdagan mo pa ng tig 5 gin na pulang datiles, goji berry at buto ng lotus, tapos 10 gin na asukal na pula. Sige po. Boss, 20 gin ng liempo, yung may halong taba at laman. Ang dami niyan, may handaan ba kayo sa bahay? Gagawa ako ng bauzi. Sakto ang liempo para sa bauzi. Pinakamasarap yung 3 bahaging taba at 7 bahaging laman. Next, sabi ni Xie Yunshu, may mga sakit sa sigmura raw ang mga cultivator sa daigdig ng espiritu, kaya hindi sa parang lugaw lang. Kailangan gumawa ng nakakabusog, gaya ng baozi at siomai. Hindi pwedeng masayang ang galing ni Lolo sa pagluluto.
Miss, nandito na naman ako. Anong tinda mo ngayon? Lugaw na millet na may pulang datiles at mga meat bun. Meat bun? Ano naman yon? Balat na gawa sa puting harina, may palamang baboy. 3 wenang isa at ang lugaw 2 wenang isang mangkok. Bigyan mo ako ng 2 bausi at isang mangkok ng lugaw. Anong klase pagkain pang immortal ito? 200 taon na akong nabubuhay, pero hindi pa ako nakakain ng ganito kasarap. Sobra naman yata yan. Talaga bang ganun kasarap? Miss, paano mo ginawa ang mga bausi na to? Pagkatapos kong kainin, uminit ang buong katawan ko at parang tumaas pa ang cultivation ko. Karaniwang pork bun lang naman ito. Ano bang kinakain mo dati? Bigupil, 3 piraso sa isang araw, 200 taon ko nang kinakain. Oo nga, ganyan naman talaga lagi ang kinakain namin. Mukhang wala pa talaga kayong nakakain na masarap. Ibig sabihin, hindi pala nagka-problema ang cultivation ko. Gutom lang pala ako. Mga ganun na nga. Ako rin, bigyan mo ng 2, hindi 3 bausi at isang mangkok ng lugaw. Lolo, kumain po muna kayo. Miss, ito ay Libre ito, walang bayad. ako, isang marangal na nasa rurok ng foundation establishment. Kakain ng palihim ng pagkain ng mga mortal. Hindi yan nararapat nakakababa ng dangal. Tikman nyo na. Sige na nga, minsan lang naman, hindi siguro nakakahiya. Ano ito? Paano naging ganito kasarap? Ang sarap naman nito. Kung ganon, anong klaseng paghihirap ba ang tiniis ko nitong nakaraang 100 taon? Ang mga naglilinang para maging immortal ay dapat putulin ang pagnanasa sa pagkain. Mahigit 1,000 taon na akong nabubuhay, ay hindi, mahigit 100 taon na pala. Nakalimutan ko ng ganito kasarap ang rice cake na may asukal na pula. Ito ang breakthrough. Nag-breakthrough ako? Hahaha, sa wakas nabasag ko na rin ang hangganan ng cultivation na 100 taon akong nakakulong. 120 taon akong naipit sa rurok ng foundation establishment, 120 taon. Ay, sabi ng Baikaotang, tumanda na raw ang mga meridian ko at wala nang lunas. Sabi naman ng Chinyon Sect, wasak na ang pundasyon ko at wala na akong pag-asa sa buhay na ito. Ang dami ko ng elixir na ininom, ang dami ko ng nilapitan para humingi ng tulong, wala ka ring silbi. Pero isang piraso mo lang ng rice cake na may asukal na pula, isang piraso lang at nag-breakthrough na ako. Naalala ko, sabi ni Lolo nung bata pa ako, kapag kumain ng kaunting matamis at gumanda ang pakiramdam ng tao, kusa ring gagaling ang katawan. Kung nakakapagpa-breakthrough ang rice cake na may asukal na pula, kapwa ko cultivator, meron ka pa ba? May natitira pa ba? Huwag kayong magtulakan! Kung gusto nyo, gagawa ako ng mas marami bukas. Miss, iniligtas mo ang buhay ko. Walang anuman. Kaka-breakthrough ko lang ngayon at hindi pa matatag ang cultivation ko. Babalik ako sa ibang araw para personal na magpasalamat. Ingat sa pag-uwi. Bumalik kayo ulit sa susunod. Panginoon, nagsisimula ng magtanong ang mga tagapangasiwa ng langit tungkol sa pagbagsak ng benta ng Baikaotang. Hindi pwedeng hayaang magpatuloy pa ang munting babaeng iyon. Huwag! Anong nangyayari ngayon? Miss, hindi mo pa ba narinig? Kumakalat sa buong syudad na ang mga tinda mo raw kapag kinain, nadudumihan ang mga meridian at bumababa ang cultivation. Sino ang nagpakalat? Mula raw sa kampo ng Baikaotang nanggaling. Miss, baka mas mabuting magsara muna ngayong araw. Miss, huwag na lang pala akong uminom. Paano kung may totoo nga? Susuko na lang ba ako ng ganito? Ikaw si Suhe. Ako nga, anong gusto mong kainin? Kainin? Akala mo ba na parito ako para kainin ang bunton ng basurang to? Yak-yak nyo rito. Hindi ba si matandang Madre Jinghe ito ng Chinyon Sect? 3 taon na siyang nagliyab ang chi at nawalan ng kontrol. 2 taon na siyang ginagamot ng Baikaotang, pero lalo lang lumala. Hindi ba sabi mo walang silbi ang mga elixir? Kung may kakayahan ka, patunayan mong mas magaling ang mga basurang iyan kaysa sa mga elixir ko. Kung mapapagaling mo siya kahit gumaan man lang, ako si Meng Huayuan, yuyuko at magpapatira pa sa harap ng lahat ng 3 beses. Pero kung hindi mo siya mapagaling, ipapasara ang tindahan mo. Aamin ka sa harap ng lahat na nananakit ka gamit ang lason, tapos lumayas ka sa daigdig ng mga espiritu. Iha, huwag kang pumayag, bitag ito. Pumapayag ako pero may kondisyon ako. Sabihin mo. Kapag nagawa ko, kailangan mong lumuhod at humingi ng tawad sa akin. Sige. Kamukha, sobrang kamukha. Mga tusong maling paraan lang yan. Nalunok niya. Matamis. Nagsalita siya. Yung 3 taon nang hindi nagsasalita, nakapagsalita na. Paano nangyari yon? May iba pa ba? Isang breakthrough ito. Salamat sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam kung kailan pa ako magigising. Pinakain lang naman kita ng kaunting lugaw. 3 taon na sa wakas nagising ka rin. Iha, mula ngayon, ikaw ang marangal na panauhin ng Chinyon Sect. Sino mang mga has kumalaw sa'yo, kalaban ng Chinyon Sect. Shopkeeper Meng, sana maalala mo ang araw na ito. 1.5 milyon, walang kulang kahit 1 sentimo. Nasaan ang titulo ng bahay? Higipit ako sa pera nitong mga nakaraang araw. Tumaas na ang presyo ng bahay na ito ngayon, kulang ang 1.5 milyon. Anong ibig mong sabihin?
Kailangang dagdagan 2 milyon. Tiyuhin, alam mo ba kung paano ko nakuha ang perang ito? Wala akong pakialam kung paano mo nakuha yan. Akala mo ba madaling kitain ang perang ito? Muntik na akong patahimikin habang buhay. Iniwan sa akin ni Lolo ang tindahan, hindi para ipangsugal mo. Kung magmamatigas ka pa, isusumbong ko sa presinto ang pagsusugal mo, ang pagkatalo mo ng pera, at ang palihim mong pagbebenta ng lupa. Aangasan mo ako. Subukan mo. Sige na, 1.5 milyon na lang. Diyan ko tara at ilipat na natin ang titulo. Tara na, ilipat natin ang titulo ngayon na. Lolo, nailigtas ko na ang tindahan. Huwag po kayong mag-alala, hindi ko nahahayaang maagaw pa ito. Magpahinga po kayo ng maayos dyan. Aalagaan ko ang tindahang iniwan ninyo. Iha Suhe, kailan mo isasara ang tindahan mo? Uncle Joe, nabawi ko na ang titulo ng tindahang ito. Wala akong balak magsara. May kailangan akong sabihin sa'yo. Matagal nang may pirmadong kasunduan ng tiyuhin mo at ang developer sa paglilipat ng lupang ito. Sa kanila na ang lote kaya maaga o huli gigibayin ng tindahan mo. Ano? Sabi ng developer, sa loob ng kalahating buwan gigibayin ito para tayuan ng mall. Anong gagawin ko? Ay kailangan mong kausapin ng developer. Lolo, ayokong sumuko. Ikaw pala si Suhe, apo ni Matandang Su. Boss Chow, gusto kong bilhin pabalik ang lupang ito. Magpresyo po kayo. Ay may tapang ka pala, iho. 30 milyon. 30 milyon. Paano mangyayari yon? Hindi ganyan kalaki ang halaga ng lupang ito. Ako ang magpapasya kung magkano ang halaga nito. At saka, ilang araw na lang at magsisimula na ang construction team ko. Ano, pababayaan ko na lang bang magutom ang dami kong tauhan? Pag-iisipan ko muna. Pag nakapagpasya ka na, saka ka bumalik sa akin. Pero tandaan mo, tataas lang ang presyo, hindi bababa. Ang kinita ko sa mundo ng cultivators, dagdag pa ang natira noon, mahigit 3 milyon lang lahat. Malayong kulang iyon. Pero 30 milyon ang hinihingi ng developer para sa lupa. Kung ibebenta ko lahat ng spirit stones, wala na akong matitirang puhunan. Ano man ang mangyari, poprotektahan ko ang breakfast shop na ito. Iha, kumpleto na ba ang pera? Hindi pa, pero kailangan ko ng 3 buwan. Pwede ko ba ninyo akong pagbigyan? At bakit naman kita hihintayin? Makakapagbigay muna ako ng 3 milyong deposito. Hindi ko akalain ganyan ka pala ka-generoso gumastos. Sige, 3 buwan, kapalit ng 3 milyon. Hindi na maibabalik ang paunang bayad. Usapan na yun. Hay, sa umaga nagbebenta ako ng lugaw at siopao, tapos sa hapon ng matamis na sabaw, hindi talaga kayanin ng isang tao lang. Kailangan kong humanap ng tutulong. Kung sa mundo ng mga cultivator ako kukuha ng tao, baka mabunyag ang pagkakakilanlan ko. Kung sa mundo ng mga mortal naman, baka matuklasan ang sikreto ko. May naisip na ako. Ba't ang sipag mong magpa-cute ngayon? May ipapakiusap sana ako sa'yo. Sabihin mo, Gusto kong magbenta ng 2 batch sa isang araw, isa sa umaga at isa sa hapon, pero hindi ko kakayanin mag-isa. Pwede mo ba akong tulungan? Mag-abot ka lang ng mangkok at tumanggap ng bayad. sigurado ka. Malubha ang sugat ko at hindi pa ako magaling. Sa dami ng araw na umiinom ka ng lugaw ko, halos magaling na yan. Tama na ang pagpapanggap. Sige, pero may isang kondisyon ako. Anong kondisyon? Arawan ng bayad, isang mangkok ng lugaw bawat araw. At isang siopaw. Deal. Iha, ang ganda ng tandem yung dalawa, parang mag-asawa. Huwag kang magalat ng kung ano-ano. Kumain ka na lang. Ang tamang pagkain ng daan sa tamang paglinang. Iha, binawasan ng kalahati ng paikautang ang presyo ng mga elixir, kaya maraming bumili. Pero nang ininom nila, sabi nila, sumasama pa rin ang tiyan nila. Walang magandang kalidad sa sobrang mura. May bago akong yam at millet lugaw ngayon, pampalakas talaga ng tiyan at hindi nagbago ang presyo. Iha, ang sarap nito pag inom ko parang ang init-init sa tiyan. Mula ngayon gagawa ako ng iba't ibang almusal para sa iba't ibang tao. Ang may mababang blood sugar, kumain ng brown sugar cake. Ang masakit ang tiyan, uminom ng yam lugaw. At ang malungkot, uminom ng lotus seed soup. Marunong ka nga talagang magnegosyo. Mahalaga ang pagkain sa tao. Dapat tama ang kinakain ng bawat isa. Iha, mag-ingat ka sa paikautang. Babalak silang gumamit ng maruming paraan at lasunin ka. Salamat sa paalala, alam ko na ang gagawin. Iha, ang lugaw mo kahit habang buhay kong inumin hindi ako magsasawa. Eh di inumin mo habang buhay. Ako, ang sakit ng tiyan ko. Ang sakit. Hindi ko na rin kaya. Iha, may problema yung lugaw nito. Imposible, ngayong umaga lang bagong dating ang mga sangkap. Tingnan nyo, may laso ng almusal niya. Napasama ang mga nakakain. Sabi ko na nga ba, hindi dapat kinakain ng pagkain ng mga mortal. Kalokohan, araw-araw akong umiinom nito, ba't wala namang nangyayari sa akin? Eh di maswerte ka lang. Tingnan mo yung mga nakahandusay sa lupa. Gino, tingnan nyo agad. Ang tindahang to, lihim na naglagay ng lason para saktan ang mga cultivator. May nagsumbong na may lason ang pagkain dito. Walang gagalaw sa pwesto at isasara ang tindahang ito. Ginoo, wag muna ninyong ipasara. Mas mahalagang iligtas muna ang mga tao. Sinabi kong bawal gumalaw, hindi mo ba narinig? Ginoo, makikipagtulungan ako pero pakiusap, hayaan niyo muna akong iligtas sila. Nalason na nga sila ng ganyan dahil sa'yo. Nagpapanggap ka pa bang mabuti? Kung ako ang may sala, aaminin ko. Pero sa ngayon, hayaan niyo muna silang gumaling. Ayaw rin naman ninyong may mamatay, hindi ba? Isang insenso lang ang palugid mo. Sigurado kang makakaalis ng lason ang mong gulugaw. Subukan natin. Anong klaseng kayamanan to? Batong pang-record ng imahe, nakakapagtala ito ng mga eksena. Aba, exclusive na video recorder ng mundo ng cultivator. Napansin ko kanina may isang cultivator na nakasombrerong kawayan. Pagkabili niya ng pagkain, paikot-ikot siya sa tabi ng kalan at may halatang beklat sa likod ng kanang kamay niya. Kapag nahuli natin siya, makakakuha tayo ng ebidensya ng paglalason. Ikaw ang sumubaybay sa kanya.
Hindi pa tuluyang magaling ang dati mong sugat, huwag kang padalos-dalos. Araw-araw ba naman akong umiinom ng lugaw na niluluto mo? Matagal nang magaling ang sugat ko. Mas maayos na pakiramdam ko. Ano yung nangyayari rito? Gino, may naghalo ng kung ano sa lugaw. Hindi ako ang may gawa nito. Pahingi po ako ng isang araw para malinawan ang lahat. Oo, sa unang higop ko pa lang. Nalasahan ko na ang lasang gamot. Araw-araw akong umiinom ng lugaw ni Iha, hindi ito ang lasa nun. Malay mo baka magkakasabot kayo. Kalokohan, gustong-gusto mo nga mapasara ang tindahan ni Iha. Isang araw, kung sa ganitong oras bukas wala akong maipakitang ebidensya, kayo na ang bahalang magpasara ng tindahan. Sige, isang araw. Iha, sa tingin ko ba ikaw ang may pakana nito? Bukod sa kanila, sino pa ba? Sa loob ng isang araw, pagbabayarin ko sila. Gino, tingnan niyo ito. Pinabalik ko talaga kayo para malinawan ang totoo sa harap ng lahat. Ano ba yung bagay na yan? Kilala ko yan. Espesyal na pampurga ng baykautang yan. Walang kulay at walang amoy. Madaling ihalo sa pagkain. Sigurado ka ng 100%, wala talagang pagkakamali. Ginoo, hindi galing sa paghahanda ko ang pulbos na ito. Maliwanag na kanina, sa gitna ng kaguluhan, may lihim na naglagay ng lason para idiin ako. Mahal na Ginoo, may kuha po ako rito. Isang tingin nyo lang, maiintindihan nyo na. Pag nagawa na, dadagdagan pa kita ng isang supot. Tandaan mo, gawin mo habang magulo at huwag kang magpapakita kanino man. Huwag kang mag-alala, ilang beses ko na itong nagawa. Kailan ito nangyari? Kahapon ng hapon, doon sa eskinita sa likod ng kalyeng ito. Nahuli ko na ang lalaking may suot ng salakot. Nakabantay siya sa labas. Ipasok ninyo. Sabihin mo, sino ang nag-utos sa'yo? Si siya po, tauhan ng baykautang. Binigyan niya ako ng isang supot ng espiritual na bato para lagyan ng gamot ang kaldero ng lugaw. Sabi niya, hindi naman daw lason, gamot lang na magpapatae. Akala mo walang mangyayaring malala? Alam mo ba, muntik nang mamatay ang ilang customer dahil sa'yo? Hindi ko alam na aabot sa ganito kaseryoso. Pumunta kayo sa baykautang at dakpin ninyo siya. Walang hiya talaga ang baykautang. Para lang gipitin sila, nilagyan pa kami ng gamot. Hindi na ako pupunta sa baykautang, hindi na talaga. Tama, mapabagsak sana sila. Dalhin ang taong ito sa pangkat ng tagapagpatupad ng batas, kunan ng salaysay at gawin siyang saksi. Mahal na Ginoo, ako ay handang tumestigo. Gagawin ko po ang lahat. Binibining patawad. Binibining suhe, matibay ang ebidensya. Wala kang kinalaman sa kasong paglalason at maaari nang magpatuloy sa normal na operasyon ang tindahan mo. Maraming salamat Ginoo sa patas ninyong paghawak sa usaping ito. Tungkulin ko lang ito. Meng Huayuan, pinaghihinalaan kang nagutos sa iba na maglason. Sumama ka sa amin. Hinabi ako, wala akong ginawa. Tagapamahalang men, tingnan mo ito. Pag nagawa na, dadagdagan pa kita ng 10. Tandaan mo, gawin mo habang magulo at huwag kang magpapakita kanino man. Pipineke, yak! Ang mga larawang naitala ng pang-record na ito ay hindi maaaring pekein. Mahal na Ginoo, ako po ginawa ko lang ang iniutos ng may-ari. Sabi niya, basta makasara lang ang tindahan niya, pwede ang kahit anong paraan. Anong pinagsasasabi mo? Kailan ko sinabi yan? Meng Huayuan, kumpleto na ang mga saksi at ebidensya. Itatanggi mo pa rin? Dalhin na siya. Munting babae, akala mo ba nanalo ka na? Hindi kasing simple nang iniisip mo ang mundong espiritual. Hindi ka palalampasin ng samahan ng mga mangangalakal. Problema ko na yon, asikasuhin mo ang sarili mo. Lumayas ka! Ang dami ng pinahamak ng baykautang. Dapat noon pa sila nagsara. Binibini, sa wakas bumagsak din ang baykautang, lalo na si Meng Huayuan, ang mukha niya parang nakalunok ng langaw. Sila rin ang may gawa niyan sa sarili nila. Sa hinaharap, ikaw na lang ang matitirang tindahan dito sa mundong espiritual. Kaya pagbutihin mo ha, huwag kang gagaya sa kanila. Magluluto lang ako ng maayos ng almusal at kakain lang kayo ng masarap. Ganun lang kasimple. Bumagsak man ang baykautang, nasa likod nila ang samahan ng gamot at medisinal na pagkain ng mundong espiritual. Hindi basta titigil ang samahan. Samahan ng mga lakal? Ang sertifikasyon ng mga eliksir at medisinal na pagkain sa mundong espiritual ay kapwa sakop ng samahang iyon. Miyembro nila ang baykautang, kaya ang galawin sila ay parang paghamak sa samahan. Isa ang dumating, isa ang haharapin ko. Dalawa ang dumating, dalawa rin. Ay, hindi ganun kasimple. Nasa samahan ang lisensya ng pagiging medicinal food chef. Kapag wala kang lisensya, labag sa batas yun at pwede nilang ipasara ang tindahan mo anumang oras. Lisensya, edi kukuha ako. Kontroladong samahan ang pagsusulit, hindi kanila papasain. Paano natin malalaman kung hindi susubukan? Masa ulo mo ba lahat? 3 araw lang ang meron ka. Ang kasaysayan pa lang ng medisinal na pagkain sa mundong espiritual ay may 3,000 taon ng laman. Hindi ko na isa sa ulo. Hindi mo na isa sa ulo? Sa unang bahagi, teorya ang exam at siguradong sistema ng samahan ang lalabas. Kahit kabisado ko pa, makakahanap pa rin sila ng dahilan para ibagsak ako. Kung ganun, ano ang balak mo? Sasagot ako sa sarili kong paraan. Laging sinasabi ni Lolo, ang tunay na medisinal na pagkain ay hindi pagmememorya ng resipe, kundi ang pagpapakain sa tao ng sapat at masarap. Pero sa ikatlong bahagi, yung agarang paggagamot sa mismong lugar. Gusto kong mag-practice. Paano ka magpa-practice? Ikaw ang maging pasyente ko. Wala naman akong sakit. Hindi ba tuluyang magaling ang dati mong pinsala sa loob ng katawan? Halika, iunat mo ang kamay mo. Kukuhanan kita ng pulso. May bara pa sa daloy ng meridyan mo. Kailangan mong pasiglahin ang sirkulasyon ng dugo. Kaya lugaw na may datiles at longan ang kailangan mo. Ilang beses mo na ba akong pinainom ng lugaw na may datiles at longan? Ibig sabihin, hindi pa sapat ang nainom mo. Inumin mo, tapos sabihin mo sa akin kung ano ang nararamdaman mo. Mainit-init? Ano pa? Magaan sa pakiramdam. Ayan, hindi kailangang maging sobrang komplikado ang medisinal na pagkain basta mapagaan ang pakiramdam ng tao. Binibini, nabalitaan kong kukuha ka ng pagsusulit para maging medicinal food chef. Ang bilis naman ng balita mo. Suportado ka naming lahat. Ang lisensyang yan mula sa pool, kasangkapan lang ng samahan para magmonopolyo. Matagal na dapat inalis yan. Tama. Binibini kapag pumasa ka, ikaw ang kauna-unahang medicinal food chef na hindi galing sa isang seka. Huwag muna tayong magbida. Pag nakapasa na, saka na natin pag-usapan. Ang kita ngayon kung i-convert sa renminbi, mga 400,000. Masyadong mabagal. Pagkatapos ng exam sa loob ng 3 araw, dodoblehin ko pa ang negosyo. Ipasa mo muna ang exam bagong sabihin yan. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Unang bahagi, teorya, na ipamahagi na ang mga tanong. Isumitin ninyo ang sagot sa loob ng isang chichen. Ikaw na examine, anong ginagawa mo? Ano ang kinalaman ng mga tanong na to sa pagbibigay ng sapat na pagkain sa tao? Yan ang patakaran. Kung pinasasagot ka, sumagot ka na lang.
Hindi ko sasagutin dahil bilang nagtitinda lang ako ng almusal, wala naman akong silbi sa mga tanong na to. Kung hindi mo masagot, tanggapin mo ng talo ka. Huwag mong sayangin ang oras ng lahat. Kayong lahat, kapag may sakit kayo, mas iniisip ba ninyo kung paano ito gagamutin? O kung sinong dakilang maestro ang nakaimbento ng medisinal na pagkain iyon? Siyempre kung paano gagamutin. Ayun naman pala, ang tunay na medicinal food chef ay dapat nag-aaral kung paano aalagaan at aayusin ang katawan, hindi iyong basta na lang nagkakabisado ng mga recipe. Kahit hindi ko masagot ang mga tanong na to, alam ko naman kung ano ang dapat kainin ng isang tao kapag sumasakit ang sikmura, bumababa ang asukal sa dugo, o naiinitan ng katawan para gumaan ang pakiramdam. Tumahimik. Suhe, kapag hindi ka pa sumagot, bibigyan kita ng 0. Sige, ibigay mo. Tinatanggap ko. Bakit naman? Unfair naman talaga ang mga tanong na to. Papasukin niyo na siya. Sa unang round, pasado ka na. Salamat, taga-suri. Paano gagamitin ang mga sangkap na to? Panis o sira na halos lahat? Imposibleng maluto to. Iyan ang pagsusulit. Gamit ang mga itinakdang sangkap, gumawa ka ng isang medicinal dish sa loob ng isang chichen. Kahit naninilaw na ang bigas, hindi pa naman sira. Hugasan lang ng ilang beses. Tuyo na ang pulang datiles, pero nandoon pa rin ang tamis. Malansa ang karning walang taba, kailangan ng luya at alak para maalis ang amoy. Ha? Bakit? Masarap ito. Hindi halatang gawa sa mumurahing sangkap. Gumamit siya ng espesyal na paraan. Pandaraya yan. Pinakapayak na teknik sa pagluluto lang ang ginamit ko. Pag-alis ng lansa, pagpapalabas ng linamnam, at pagkontrol sa init. Kahit sinong kusinero alam yan. Kayo lang namang mga medicinal chef ng espiritual na daigdig ang hindi kailanman nagabalang aralin ang mga yan. Ikaw! Tagapangasiwang Liu. Mahusay talaga ang ginawa niya sa round na ito. Pasara sa pangalawang round. Ito ang pasyente para sa ikatlong round. 100 taon na ang nakalipas, nasiraan siya ng daloy ng kapangyarihan at malubhang na pinsala ang kanyang mga laman loob. Nasuri na siya ng lahat ng manggagamot sa espiritual na daigdig at pare-pareho nilang sinabing wala na siyang pag-asa. Suhe, kung mapapabuti mo ang lagay niya, pasado ka. Hindi naman yata talaga ito magagamot. Kapag hindi mo nagamot, ligwak ka. Suhe, amin ka na bang talo ka? Tay, naririnig niyo ba ako? Gaano nakatagal mula nang huli kayong nakakain ng mainit na pagkain? 100 taon na. Kung ganun, kumain po kayo ng maayos ngayon. Nagising na, nagising na. Ang sarap. Imposible. Euromeng, nakita mo yon, buhay siya. Pasado sa ikatlong round. Suhe, simula ngayon, isa ka ng medicinal chef ng espiritual na daigdig. Tagapangasiwang Liu, maraming salamat sa pagbibigay sa akin ng 3 araw. Nakabalik na ang dalaga. Pumasa siya. Pumasa ako. Mula ngayon, ikaw na ang unang medicinal chef sa espiritual na daigdig na hindi galing sa alinmang sekta. Anong chef? Ako pa rin yung nagbebenta ng almusal. Siya yun, Shu. Tulungan mo akong magsindi ng apoy. Ngayong araw, libre ang lugaw para sa lahat. Libre? Oo, para magdiwang. Sige. Pangulong Gu, anong sadya niyo rito? Binabati kita. Ang hindi nagawa ng lolo mo nung nagawa mo. Kilala niyo ang lolo ko? Oo. Isa rin siyang kahanga-hangang medicinal chef. Kaya pagbutihin mo at huwag mong sayangin ang lahat ng pinaghirapan ng lolo mo. Mukhang marami talagang alam si Pangulong Gu tungkol sa lolo mo. Kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, itatanong ko ng mabuti. Suhe, binabati kita sa pagbasa mo sa pagsusuli para sa sertifikasyon. Pumarito ka lang ba para batiin ako? Nalaman ng tanggapan ng buwis na mula nang magbukas ang tindahan mo ng almusal, ni isang kusing na buwis ay wala kang nabayaran. Ito ang multa, 5 milyong espiritong bato. Kapag hindi mo nabayaran sa loob ng 3 araw, huwag mo nang ituloy ang tindahan mo. Wala namang nagsabi sa akin na kailangan palang magbayad ng buwis. Problema mo na yan. Lahat ng tindahan sa espiritual na daigdig ay kailangang magbayad ng buwis. Hindi mo alam yon? Ay oo nga pala, karamihan ng kinita mo nun, ipinambayad mo na sa down payment ng lupang bibilhin mo, hindi ba? Magkano pa ang hawak mo? Abot ba ng 5 milyon? Sinadya mo ito. Trabaho lang, walang personalan, 3 araw, 5 milyon. Kapag hindi mo na ilabas ang bayad, ang samahan ng mangangalakal na ang sasalo sa tindahan ito, at syempre, mapupunta rin sa samahan ang mga resipi mo. Limang milyon. Magkano pa ang hawak mo? Wala pang 2 milyon, at kailangan ko pang magtabi ng pambili ng sangkap. 3 araw, kulang ng 3 milyon. Saan tayo kukuha? 5 milyon? Talagang gusto ka ng samahan ng mga mangangalakal na gipitin hanggang sa sukdulan. Pangulong Gu, pwede po ba akong makahiram ng 3 milyon? Mapapahiram kita pero hindi nito malulutas ang ugat ng problema. Marami silang paraan para mapasara ka. Ngayon multa ang ipapabayad sa'yo, bukas naman sasabihin nilang bagsak ka sa sanitation. Eh anong gagawin ko? Kailangan magkaroon ng mas maraming tagasunod ang landas mong food cultivation. Kapag sapat na kalaki ang impluwensya mo, hindi ka na nila kayang apihin. Anong ibig mong sabihin? Ituro mo ang galing mo sa iba at magsanay ka ng sarili mong grupo ng mga chef ng medicinal cuisine. Kapag nasa buong espiritual na daigdig na ang mga estudyante mo, paano ka pa nila mapapasara? Ituturo ko sa iba? Paano naman ang negosyo ko? Pwedeng ilabas ang recipe pero ang tunay na galing hindi naman basta na ibubunyag. Anong kinatatakutan mo? Pag-iisipan ko muna. Tama si Pangulong Gu. Kahit gaano ka pakalakas mag-isa, hindi mo matatalo ang buong samahan ng mga mangangalakal. Pero hindi ko matanggap. Minana ko ito sa lolo ko, bakit ko naman ito ituturo sa iba? Hindi sa lahat ituturo, kundi sa mga karapat dapat turuan.
At sino naman ang karapat-dapat? Yung mga mabababang uri ng loan cultivators, wala silang pambili ng pills, wala rin pambili ng almusal mo. Kapag naturuan mo sila, kaya na nilang gumawa para sa sarili nila, mabubuhay na sila, matutulungan ka pa nilang palakasin ang puwersa ng food cultivation. Hayaan mo muna akong mag-isip. Lolo, kung nandito ka pa, ano kaya ang gagawin mo? Sige, susubukan ko. Binibini, sa tingin mo pwede ako. Kumusta ang kalagayan ng pamilya mo? Hikahos na hikahos ako, halos hindi ko nang mabili kahit ang bigupil. Sige, ikaw ang una. Sasali rin ako. Simula bukas, araw-araw pagkatapos magsara ng pwesto sa hapon, tuturuan ko kayo ng 2 shichen. Una, pagmamasa ng masa, saka pagluluto ng lugaw. Binibini, hindi ka talaga maniningil? Hindi, pero may isa akong kondisyon. Kapag marunong na kayo at nagbukas na ng sarili ninyong tindahan, bawal gumamit ng mababang klaseng sangkap para manloko. Dapat mabusog ng maayos at masaya ang mga customer. Siyempre naman. Kung mangloko man kami, sana tamaan kami ng kidlat. Sige, kita tayo bukas. Masyadong malabnaw na pasobra ang tubig sa lugaw mo. Masyadong maalat ang palaman ng sipa mo. Sobra ang apoy mo, nasunog na ang lugaw. Iyo ang pinakamaganda. Pwede ka nang magbukas ng tindahan. Talaga? Talaga, pero tandaan mo ang sinabi ko, bawal ang mababang klaseng sangkap at bawal manloko ng customer. Tatandaan ko yan habang buhay. Binibini, kailan naman kami pwedeng magbukas ng tindahan? Mag-practice pa kayo hanggang makagawa kayo ng almusal na makakapagpasaya sa akin. Isang ang siupaw. Ang sarap, dagdagan mo pa ng 2. Sa amoy pa lang, halos kapareho na ito ng sa Heji. Alagad ako ng Heji, si Binibini mismo ang nagturo sa akin. Ayos yan, hindi na namin kailangan pumunta ng napakalayo. May 5 na namang bagong alagad na nagbukas ng pwesto. Ngayon may 5 ng breakfast shop sa espiritual na daigdig na mula sa linya ng Heji. Hindi pa sapat. Gusto kong sa buong espiritual na daigdig, kahit saan may makakainan ng almusal. Hindi lang manonood ang samahan ng mga mangangalakal. Hindi na nila mapipigilan ito. Paramihan na ng paramihan ng mga estudyante ko, hindi na mabebenta ang mga pills nila at kusaring babagsak ang samahan. Kulang pa ako ng 12 milyon pambili ng lupa. Bigyan mo pa ako ng 1 buwan. 3 buwan lang ang nakalipas. Baon ka pa sa utang. Ngayon, malapit ka na maging pinakamayaman. Dahil naman yan sa tulong mo. Suhe, gusto kang makausap ng samahan ng mga mangangalakal. Anong pag-uusapan? Kikilanin nila ang landas ng food cultivation at hindi ka na nila guguluhin. Magkanya-kanya kayo ng negosyo, ang pills ng samahan at ang almusal mo, walang pakialaman. At ano ang kapalit? Hindi mo na pwedeng palakihin pa ito. Pwedeng manatili ang mga kasalukuyan mong alagad, pero bawal ka nang tumanggap ng bago. Imposible yan. Ikaw? Tagapangasiwang Leo, si Suhe ngayon ay iginagalang na panauhin ng Shinyon sect. Nasa buong espiritual na daigdig na ang mga alagad niya. Sa tingin mo, kaya mo pa ba siyang supilin? Yurumen, bumalik ka at sabihin mo sa samahan. Hindi ako makikipaglaban sa inyo, pero ang mga estudyante ko, magbubukas sila ng gaano karaming tindahan man ang gusto nila at wala kayong karapatang makialam. Kasi tigas ng ulo ka rin ng lolo mo. Kilala mo ang lolo ko? Noon, gaya mo rin siya. Ayaw yumuko. Sa huli, nasugatan siya ng mga tao mula sa langit na daigdig at pinalayas palabas ng espiritual na daigdig. Langit na daigdig? Akala mo ba wala nang mas mataas pa sa espiritual na daigdig? Nasa likod ng samahan ng langit na daigdig. Ang lolo mo dahil nakaalitan niya ang langit na daigdig, kaya siya umabot sa ganung sila. Ano ba talaga ang nangyari sa lolo ko? Noon, mas mataas pa ang tingin ng lolo mo sa sarili kaysa sayo, pero sa huli natalo rin siya. Totoo ang sinabi niya, ang lolo mo ang nagtatag ng landas ng food cultivation at nayayanig noon ang kontrol ng langit na daigdig sa espiritual na daigdig. Nagpadala sila ng mga tao para sugatan ng lolo mo at paalisin siyang pabalik sa mundo ng mga tao. Ibig sabihin tungkol doon ang liham na yon. Ang nag-aharing kapangyarihan sa espiritual na daigdig ay hindi mo kayang yugin. Tumigil ka na habang maaga. Natatakot ka ba? Hindi. Ako ang tatapos sa hindi natapos ng lolo ko. Here, kung nababasa mo ang liham na ito, ibig sabihin, tinahak mo na ang parehong landas na tinahak ko. Hindi mo kayang yanigin ang kalangitan ng daigdig ng mga espiritu. Tumigil ka na habang maaga. Lolo, patawad! Hindi ko kaya! Uminom ka ng kaunting lugaw, buong araw ka nang hindi kumakain. Shinshu, kung isang araw, hanapin ako ng mga tao mula sa langit na daigdig. Hindi ako aalis. Hindi ka natatakot? Takot, pero mas takot akong akuin mo mag-isa ang lahat. Ikaw talaga, isang mangkok lang ng lugaw ang utang mong loob sa akin, pero parang hindi na matatapos ang pagbayad mo. Eh di bayaran mo rin ako. Paano ko babayaran? Tabla na tayo. Miss, munting alay lang namin ito para pasalamatan ka sa pagtuturo mo sa amin ng hanap buhay, kaya nakakakain na kami ng sapat. Ano bang ginagawa ninyo? Hindi naman ako titigil sa pagtuturo. Miss, narinig namin na baka may dumating na tao mula sa langit na daigdig para kunin ka. Natatakot kaming wala na kaming pagkakataon pagkatapos nito. Kung darating sila, hayaan mo. Wala naman akong ginawang masama. Napakain ko ng mabuti ang napakaraming tao at nabuksan ng kanilang mga meridyan. Anong karapatan nilang habulin ako? Suhe, dinungisan mo ang daigdig ng mga espiritu at ang mga katawang pangkultibasyon ng mga tagapaglinang gamit ang maruruming bagay mula sa mortal na mundo at ginulo mo ang kaayusan ng daigdig ng mga espiritu. Sa utos ng langit na daigdig, dadalhin ka namin pabalik para linisin. Pinakain ko lang ng maayos ang mga tagapaglinang, tapos tatawagin nyo na yung pagdungis sa kanilang katawan? May problema yara ang luhika ninyo. Napakawalang galang. Siya yun, Shu. Ayos lang ako, umalis ka na agad. Hindi ako aalis. Kung may huhulihin kayo, ako na lang. Wala silang kinalaman dito. Marunong ka rin palang tumupad sa samahan. Hindi ito tungkol sa samahan. Ako ang gumawa nito at pinaninindigan ko. Pero may isang kondisyon ako, huwag ninyo silang gagalawin. Pwede.
Pakiingatan ninyo ang tindahan ko. Babalik ako. Anong lugar ito? Ang langit na daigdig, dito ikinukulong ang mga nakapagkasala sa mga nasa itaas. Langit na daigdig? May mas mataas pa pala sa itaas? Sa ibabaw ng daigdig ng mga espiritu ang langit na daigdig at ito ang namamahala roon. Iha, paano ka nadala rito? Dahil nagbukas ako ng tindahan ng almusal. Tindahan ng almusal? Ano ang apelido mo? Su, Su ang apelido mo. Ikaw si Suhe, ako ni Matandang Su. kilala mo ang lolo ko? Kasama ako ng lolo mo noon sa trabaho. Nagpatakbo siya rito noon ng tindahan ng almusal at naging alalay niya ako. Kalaunan, winasak ng mga konserbatibo ang tindahan niya, sinaktan siya at pinalayas pabalik sa mundo ng mga tao. Akala ko sa buhay na ito, hindi ko na muling makikita ang sino man sa pamilya Su. Wala na ang lolo ko. Ito ang iniwan ng lolo mo. Sabi niya kung may isang araw na may dumating mula sa pamilya Su, ibigay ito sa kanya. Kung nababasa mo ang talaarawang ito, ibig sabihin nakarating ka na sa langit na daigdig. Huwag kang matakot, dinaanan na rin ito ng lolo mo. Lolo, Nagbukas din ang tindahan ng lolo mo sa langit na daigdig at mas maganda pa ang negosyo kaysa sa daigdig ng mga espiritu. Kalaunan, natakot ang mga konserbatibo na mayanig niya ang pundasyon nila kaya pinalayas siya. Bago siya umalis, ipinagkatiwala niya sa akin ang aklat na ito at sinabing balang araw, darating ang kanyang inako. nahulaan niya pala. Hindi yun hula ng lolo mo, paniniwala yun. Naniniwala siyang darating ang araw na ang langit na daigdig din ay makakakain ng mainit na pagkain. Suho? Siya yun, Shu. Paano ka nakapasok? Pagkatapos kang dakpin, hinanap ko ng hinanap ang pasukan ng langit na daigdig. 3 araw akong naghahanap bago ko ito nahanap. Baliw ka ba? Langit na daigdig ito at mag-isa kang sumugod papasok. Hindi ba mag-isa ka rin? Madaling pumasok dito, mahirap makalabas. Kung ganun, sabay tayong lalabas. Hindi kita hahayaang mag-isa. Dito. Salamat. Walang anuman. Hindi pa ako nagsasawa sa lugaw mo. Hoy, ang bango ng lugaw na iyon kanina sa hukuman. Namoy ko rin ngayon, gusto ko tuloy uminom. Sa tingin mo, ganoon ba talaga ka-espesyal ang lugaw na iyon, Panginoong Sang? Sabi gumaan daw ang simura pagkatapos inumin. Ano sa palagay mo? Miss, may natitira ka pa bang lugaw? May kaunti pa. May kaldero ba kayo? Yo! Kukuha kami para sa iyo. Miss, ang himala ng lugaw mo, ang matagal ko ng sakit sa sikmura. Mas mabuti na nitong mga nakaraang araw. Ako rin, dati kapag umiinom ako ng mga pilang eliksir, umasim agad ang sikmura ko. Pero ang lugaw mo pag nainom, nakakapagpainit ng katawan. Miss, pwede mo ba kaming turuan gumawa nito? Gusto rin naming matuto. Gusto ninyong matuto? Kapag natuto kami, makakagawa rin kami nito para sa mga kasama namin at hindi na nila kailangang araw-arawin ang mga pilang eliksir. Sige, simula bukas tuturuan ko kayo. Pero may isang kondisyon. Kapag natuto na kayo, huwag ninyo itong sarilinin. Ituro ninyo sa mas marami pang tao. Sigurado yan. Ang lugaw dapat hinaan ng apoy at dahan-dahang pakuluan. Hindi pwedeng minamadali. Dapat malinis na nahugasan ng bigas at sapat na agad ang tubig sa unang lagay. Huwag nang magdagdag sa gitna dahil mawawala ang bango nito. Gano'ng karaming tubig ang tama? 1 mangkok ng bigas, 10 mangkok ng tubig. Tandaan nyo ang proportion na yan. Alisin ang buto ng pulang datiles at ihuli ang paglalagay ng goji berries. Kasi pag inagaahan, aasim. Iha, ano mo ang lalaking nasa tabi mo? Kanina pa siya sunod ng sunod sa'yo. Siya? May utang pa siya sa akin na bayad sa lugaw. Hindi pa nga bayad ng buo. Ha ha ha. Hindi ka ba natatakot na mapahamak sa pagtuturo mo sa kanila? Anong dapat ikatakot? Kapag natuto sila, makakauwi sila at makakapagluto para sa mas marami. Pagdating ng araw na lahat ng sundalo sa langit ay umiinom na ng lugaw, kaya pa ba silang kontrolin ng mga konserbatibo? Malaki ang nilalaro mong plano. Huwag mo nang palakihin, gusto ko lang na mas marami ang mabusog. Hindi ko inakalang ang lawak pala ng isip mo. Siyempre naman, ang pakay ko ay mapakain ng busog ang lahat. Nagkakalat ka ng maling doktrina sa langit. Mga kaibigan sa langit, hindi ako nandito para manggulo. May-ari lang ako ng tindahan ng almusal. May itinuro sa akin ng lolo ko, pagkain ang pinaka-importante sa tao. Kahit sino ka pa, kapag gutom ka, kailangan mong kumain. Daang taon na kayong puro elixir ang kinakain, nagkasakit na ang mga sikmura nyo, hindi na kayo masaya sa kinakain nyo. Akala nyo kulang lang ang cultivation nyo, pero ang totoo, gutom lang kayo. Nagbebenta ako ng 1 mangkok ng lugaw para mabusog ang tao at sumaya, at kapag masaya, gumagaan ang daloy ng mga meridyan. Hindi ito maling landas, ito ang landas ng tao. Ayos! Tama ang sinasabi niya. 300 taon akong kumain ng elixir, 300 taon ding sumakit ang sikmura ko. Ako rin. Pumunta ako sa kampo ng mga sugatang sundalo noong nakaraang taon at ang mga sundalo roon matapos uminom ng lugaw niya, lahat sila sumigla. Tama na! Dakpin siya. Hayaan niyo muna siyang matapos. Gusto kong tikman ang lugaw niya. Huwag kayong gagalaw, hayaan nyo silang dakpin ako. Nakamit na natin ang bakay natin ngayong araw. Suhe! Nagpakalat ka ng maling aral at ginulo ang loob ng hukbo. Hindi mapapatawad ang kasalanan mo. Ang hatol, bukod ulo. Nakatikim na ako ng lugaw niya, hindi siya masamang tao. Pinagaling niya ang sakit sa sikmura ng mga kasama namin at wala siyang siningil. Umatras ka. Utos ito. Hindi ako urong. Tinanggal ang general, binuwag ang kampo ng mga sugatang sundalo, ni mainit na pagkain wala kaming makain. Paano mo pa kami mapapalaban? Mag-aalsa ba kayo? Hindi kami nag-aalsa, ayaw lang naming panoorin siyang mamatay. Nagpakulo siya ng lugaw para sa mga kapatid namin at pinagaling ang sakit sa sikmura nila, sapat na yon. Kung papatayin niyo siya, kami muna ang patayin niyo. Ginoo, kapag pinatay ninyo siya, maaaring makimagsik ang mga sundalo. Puno ng mga tao niya ang buong pamilihan at kulang ang mga tauhan natin. At saka, hindi na sumusunod sa utos ng mga sundalong yon. Ibalik siya sa pitan, saka na ulit litisin sa ibang araw. Kinabahan ako ng husto sa'yo. Sinabi ko na namang ayos lang ako, huwag kang mag-alala. Paano mo nalaman? Kasi alam ko na marami pang ayaw akong mamatay. Bakit ngayon ka lang dumating? Oras ng palitan ng mga bantay. Nasuri mo na ba? Ilan ng tao sa loob? 8. Kaya kong ilayo ang 4. Yung natitirang 4, ikaw na ang bahala. Sapat na yon.
Pagkatapos niyong mailigtas siya, lumakad kayo ng 3 lipatimog. May abandonadong teleportation array doon na diretso sa spirit realm. Naayos ko na. Bakit mo kami tinutulungan? Nagpakulo siya ng lugaw para sa mga sugatang sundalo. May utang akong loob sa kanya. Bilisan niyo, sa loob ng kalahating shichen, babalik ang mga bantay. Umakyat na kayo, bilis! Ikaw naman? Hindi ako makakaalis. Umalis kayo, ako ang may iwan para pigilan ang mga hahabol. Hinal! Tama na, nagpakulo ka ng lugaw para sa mga sugatang sundalo. Matagal nang sayo ang buhay kong ito. Umalis na kayo. Sino yan? Binibini, bumalik na si Binibini. Binibini, bakit ganyan kalala ang mga sugat mo? Sino ang may gawa nito? Hahanapin natin siya at sisingilin. Ayos lang ako, pagod lang. Sugatan din ang kasamang cultivator na ito. Mas napursige pa siya kaysa sa akin. Maglulugaw ka na naman? Pwede bang dagdagan ng 20 pulang datiles sa pagkakataong ito? Kahit 10 pa ang idagdag, pwede. Lahat ba ng mga ito ay mga tindahan natin? Binibini, habang wala ka, hindi nagpahinga ang lahat. Ipinasa namin ang mga tinuro mong kasanayan. Mula isang tindahan naging 2, mula 2 naging 4. Ngayon, may 17 veggie breakfast shop na sa buong spirit realm. 12? Ilan lang ang meron nung umalis ako? Paano niyo nagawa to? Binibini, hindi mo alam napakaraming sakit sa sikmura ang napagaling ng lugaw mo. Kumalat ang balita, maraming lumapit sa amin para matuto. Kaya itinuro rin namin sa kanila ang mga itinuro mo. Wala kaming siningil, iisa lang ang kondisyon. Dapat tunay at dekalidad ang mga sangkap. Tama, may isang taong nagtangkang magtipid sa sangkap at mandaya. Nahuli namin kaya agad namin pinalayas. Hindi pwedeng masira ang pangalan ni Binibini. Tama ang ginawa niyo, mas mahalaga ang reputasyon kaysa sa pera. Binibini, may 3 pang inihahanda. Magbubukas na sa susunod na buwan. Tingnan mo, dito at dito pa. Mas magaling kayo kaysa sa akin. Ako lang mag-isa, hindi ko mabubuksan ng ganito karaming tindahan. Binibini naman, kung wala ka, hindi nga kami marunong kahit magmasa ng kwarta. Ikaw ang ugat, kami ang mga dahon. Kapag naroon ang ugat, saka lang lalaki ang mga dahon. May naisip ako, pag-isahin natin ang mga tindahang ito at tawagin itong Hedgie Alliance. Iisa ang karatula, iisa ang pamantayan, at iisa ang pagsasanay. Magtulungan tayo, huwag maghilahan pababa. Kapag may nahihirapan, tutulungan ng iba. Paano naman ang franchise fee? Naniningil ang ibang samahan. Walang franchise fee, isa lang ang kondisyon. Totoong dekalidad ang gamit at huwag pauwiing gutom ang mga customer. Kung sino ang lalabag, siya mismo ang magtatanggal ng karatula niya. Iha, matagal na naming hinihintay na marinig yan mula sa'yo. Noon pa man, dapat iisang pamilya na tayo. Sasali kami. Sige, mula ngayon, iisang pamilya na tayo, magkakasama sa ginhawa at sa hirap. Ang pangalawang piraso ng lihim na katuruan ay nandyan sa loob. Ang lolo mo mismo ang naglagay niyan noon. Sabi niya, ito ang pinakabuo ng food cultivation. Mas mahalaga pa kaysa sa pirasong nasa langit na daigdig. Nakapunta siya rito. Kaibigan siya ng Shingyun Sect at may utang na loob din sa kanya ang Shingyun Sect. Noong ilang daang taon na ang nakalipas, muntik nang malipol ang Shingyun Sect. Ang lolo mo ang nagligtas sa nooy pinuno ng sekta gamit ang medicinal cuisine, kaya may utang sa kanya na isang buhay ang Sect Master. Kapag busog si Heir, sasaya siya. At kapag masaya siya, kusa ng luluwag ang mga meridian niya. Iyan ang ikalawang katuruan ng food cultivation. Tandaan mo, hindi ang lugaw ang nagpagaling sa kanila. Sila mismo ang nagpagaling sa sarili nila. Yan ang tunay na diwa ng cultivation. Hindi ka tagapagligtas, isa ka lang taong nagpapasaya sa iba. Naiintindihan ko na. Ano ang naintindihan mo? Panimula lang ang lugaw. Ang totoong gumagana ay ang sarili nila. Kapag busog, sumasaya. At kapag masaya, kusa nang gumagaling ang katawan. Hindi ako manggagamot. Nagpapasaya lang ako ng tao at sapat na iyon. Ganyan din ang sinabi ng lolo mo noon. Sabi niya, Changming, hindi ako manggagamot. May-ari ako ng tindahan ng almusal. Gusto ko lang na makakain ng mga tao ng mainit na pagkain. Hindi ko yun naintindihan noon, pero ngayon naintindihan ko na. Tara na! May isa pa tayong pirasong hahanapin. Nasaan ang huling piraso? Sa mundo ng mga tao, sa ilalim ng puntod ng lolo ko. Lolo, nakabalik na ako. Pasensya na, ang tagal kitang hindi nadalaw. Napakalaking bagay kapag kakain si Heer. Sino mang humarang, babaliktarin ko. Lolo, may iniwan ka para sa akin sa langit na daigdig. May iniwan ka rin sa daigdig ng mga espiritu at may iniwan ka rin dito sa mundo ng mga tao. Lahat na naisip mo, maliban sa manatili sa tabi ko. Alam mo ba kung gaano kahirap mag-isa? Chang Hedgie, Lolo, tatapusin ko ang mga bagay na hindi mo natapos. Hintayin mo ako. Pag natapos ko ito, babalik ako para samahan ka. Sa wakas, kompleto na. Isang piraso sa langit na daigdig, isang piraso sa daigdig ng mga espiritu, at isang piraso sa mundo ng mga tao. Itinago ng lolo ko ang mga ito sa 3 lugar dahil gusto niyang malakbay ko ang 3 landas na ito. Heir, nagawa mo. Mas magaling ka pa sa lolo mo. Lolo, hindi pa ako tapos. Nandoon pa rin ang mga konserbatibo sa langit na daigdig. Hindi pa tuluyang nabubuwag ang monopolyo sa mga elixir. Marami pa akong kailangang gawin. Kung ganon gawin mo, mas magaling ka kaysa sa akin. Noon mag-isa lang ako. Ikaw, ang dami mong kasama, ang mga alagad mo, ang mga kaibigan mo, at pati yung binatang laging nasa tabi mo. Pero natatakot ako. Natatakot akong hindi ko kayanin. Natatakot akong mabigo kita. Natatakot ako na kahit ibuhos ko ang lahat, sa huli mapalayas din ako gaya mo. Haha, apo kita. Napakalaking bagay ang pagkain. Sino mang humarang baliktarin mo. Buong buhay mong tinandaan ang linyang iyan. Panahon na para gamitin mo na. Hindi sila naibaliktad ng lolo mo noon. Ikaw ang gumawa niyan para sa lolo mo. Nakamit mo ang breakthrough. Hindi lang breakthrough, ako na ang ninuno ng food cultivation. Mula ngayon, lahat ng gumagamit ng pagkain para magligtas ng tao ay nasa ilalim ng pamamahala ko. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin, mula ngayon, ako ang masusunod sa mga sangay ng food cultivation sa daigdig, ng mga espiritu at sa langit na daigdig. Panahon ng wakasan ang monopolyo ng merchant guild sa mga elixir. Shiyin Shu, maghanda ka, babalik na tayo sa langit na daigdig. Para saan? Para baliktarin sila. Para sa lolo ko, para sa lahat ng inapi ng mga konserbatibo, at para sa mga taong nagtiis ng gutom sa loob ng napakaraming taon. Sasama ako sa'yo. Iha, napakaliit naman ng lugar na to. 3 mesa lang, ilang tao lang ang kasyarian. Yung tindahan natin sa daigdig ng mga espiritu, 5 beses na mas malaki kaysa rito. Subukan muna natin. Hindi pa natitikman ng mga tao sa langit na daigdig ang binebenta natin. Kaya hindi pa natin alam kung bebenta ito. Kapag lumakas ang negosyo, saka tayo lilipat sa mas malaki.
Ganyan din ang lolo ko noon, nagsimula rin siya sa maliit na tindahan. Iha, hindi maganda gamitin ang lutuan na to. Kung mahina ang apoy, dagdagan mo ng panggatong at butasin mo ang daanan ng hangin. Buong umaga wala ni isang dumating. Isang mangkok ng lugaw. Meron. Heto na agad, kumusta? Ha? Nasaan na siya? Isang mangkok ng lugaw. Heto na agad. Kumusta? Ayos naman, medyo malabnaw lang. Tay, bukas lalaputan ko pa ito. Babalik pa po ba kayo? Oh, babalik ako. Wala rin naman akong ibang mapupuntahan. May lugaw pa ba? Meron, sandali lang. Inumin mo na. Boss, bukas pa rin ba kayo? Oo, bukas kami araw-araw. Kung ganon, magdadala ako ng mga kaibigan bukas. 3 taon nang masakit ang sigmura ko, pero pag inom ko ng lugaw mo, nawala ang sakit. Sige, hihintayin kita. Binibini, buksan mo ang pinto! Dito nga, uminom ako kahapon ng isang mangkok at buong araw hindi sumakit ang sigmura ko. Totoo ba talaga? Lugaw lang naman yan, hindi ba? Pag natikman mo, malalaman mo. Binibini, kulang na ang bigas natin. 10 gin lang ang nadala natin. Ano? Kakabukas pa lang natin ng isang oras. May ilang dosena pang tao ang naghihintay sa labas. Mga kababayan, kulang ng bigas natin ngayon, ubos na po. Bukas maghahanda ako ng mas marami, agahan nyo na lang ang punta. Boss, maghanda kayo ng mas marami, ang tagal kong naghintay. Lolo, yung hindi mo nagawa noon sa langit na daigdig, ako ang tutupad para sa'yo. General, matagal-tagal na rin tayong hindi nagkita. Huwag mo na akong tawaging general. Hindi na ako ganun. Isa na lang akong taong walang tungkulin ngayon. Sa puso ko, general ka pa rin. Kung hindi ka tumulong noon, hindi kami makakatakas. Maliit na bagay lang yon. Pinagluto mo noon ng lugaw ang mga sugatang sundalo. May utang na loob ako sa'yo. Ano ang balak mong gawin mula ngayon? Buong buhay akong nasa digmaan, pero hindi ko pa rin nakita ang saysay ng mabuhay. Araw-araw na lang patayan, lumalaban sa kaaway sa labas, tapos may mga sariling taong bumabaliktad pa. Ni hindi ko na alam kung para saan ba ang buhay na ito. At ngayon? Pero nang matikman ko ang lugaw at siupaw mo, saka ko lang naramdaman na hindi pala ganun kapagod mabuhay. Mabuti pa rin pala kung may mainit-init na pagkain. Yung mga kapatid kong kawal, pagkainom nila ng mainit mong lugaw, ayaw na nilang makipagdigma. Tinanong nila ako, General, pwede bang huwag na tayong lumaban at dito na lang uminom ng lugaw? Sabi ko, oo. Pumunta ako ngayon para sabihin sa iyo na ang 3,000 tauhan ko mula ngayon hindi na lalaban para sa konserbatibong faksyon. Gusto nilang uminom ng lugaw, magbukas ng tindahan at mamuhay ng payapa. Pumayag ako. Kung maibaba ang espada at mamuhay ng payapa, mas mabuti iyon kaysa ano pa man. Kaya ko binuksan ang tindahang ito para ang mga taong gusto lang mamuhay ng marangal at tahimik ay may makain na mainit na pagkain. Tama naman ang punto mo, pero nang buksan mo ang tindahang ito, para mo na rin pinutol ang pinagkukunan nila. Umaasa ang mga taong yon sa mga eliksir para kumita at kontrolin ang iba. Ngayong nakakakain ng busog ang mga tao, sino pa ang susunod sa kanila? Kung ganon hayaang dumating sila, hindi ako natatakot. Susunod sa iyo ang 3,000 tao ko at poprotektahan nila ang mangkok na ito ng mainit na lugaw. Kung gibayin nila ang tindahan mo, haharang kami. Kung palayasin ka nila, pipigil kami. Ikaw, magbukas ka lang ng tindahan mo ng panatag, kami na ang sasalo sa natitirang unos. Lugaw na dawa na lang ang meron ngayon. Ubus na ang mga siupaw. Inom ka ba? Inom. Nung bata pa ako, nagluluto rin ng nanay ko ng ganitong lugaw. Mahirap kami noon, hindi kami makabili ng elixir. Lugaw lang ang iniinom namin. Mas malakot pa ang luto ng nanay ko kaysa sayo. Pagkaraan, nagsimula ako magsanay sa paglinang. Sabi ng nanay ko, huwag na akong kakain ng ordinaryong budil at pagkain. Saka lang daw ako magiging immortal. Mula noon, hindi na ako muling uminom ng lugaw. Masarap ba? Mas masarap pa kaysa sa luto ng nanay ko. Alam mo ba kung sino ako? Oh, pagpasok mo pa lang, alam ko na. Hindi ka natatakot? Sa ano ako matatakot? Kung naparito ka para uminom ng lugaw, ako ang nagbebenta ng lugaw. Kung sisirain mo ang tindahan ko, ako ang haharang sa'yo. Ngayon, naparito ka para uminom ng lugaw. Noon, ang lolo mo rin ang nagluto ng lugaw para sa akin. Bata pa siya noon at bagong dating lang sa langit na daigdig. Iniabot niya sa akin ang isang mangkok ng lugaw at sinabi, Ginoo, tikman niyo po, libre ito. Hindi ko ininom, inutusan ko pang ipapasag ang mangkok. Pinagsisisihan mo ba? Oh. Binibining Su, mas magaling ka kaysa sa lolo mo. Binibining Suhe, pinapunta ako ng pinuno para makipag-usap sa'yo. Tungkol saan? Isara mo ang tindahan sa langit na daigdig at isama mo ang mga tao pabalik sa daigdig ng mga espiritu at palalampasin na namin ang nangyari noon. Maaring ipagpatuloy ng mga alagad ang pagpapatakbo ng tindahan pero hindi na pwedeng palawakin pa. Huwag na lang tayong manghimasok sa isa't isa. Hindi ko isasara. Binibini, pinipilit mo kami. Binigyan ka na namin ng daan para umatras pero ayaw mo. Kailan ko kayo pinilit? Kayo ang pumipilit sa lahat ng tao. Pinipilit niyo silang huwag kumain ng tunay na pagkain at umasa lang sa mga elixir. Pinipilit niyo ang karaniwang tao na tiisin ng sakit. Pinipilit niyo ang mga sundalo na lumaban ng walang laman ng tiyan. At pinipilit niyo ang mga mamamayan na ubusin ang kabuhayan nila para sa mga bagay na halos wala namang silbi. Ngayon may iba ng paraan para mabuhay ang mga tao. Ako pa ang lumalabas na naninikip sa inyo. Ganyan ang mga tuntunin sa langit na daigdig. Libu-libong taon ng ganyan. Paano mababago yan sa isang iglap? Ang mga patakaran ay gawa ng tao. Kung ang lumang sistema ay wala ng katwiran, natural lang na dapat itong baguhin. Noon, walang mapagpilian ng mga tao kaya sumusunod lang sila sa lumang tuntunin. Pero darating at darating ang araw na mababaliktad iyon. Ngayong may bago ng landas, kahit pigilan niyo pa, hindi niyo mapipigilan ang kalooban ng mga tao. Ikaw, isang munting dalagita lang. Ano bang mababago mo? Wala akong kapangyarihang pilitin ang kung sino man na umaming mali at tuluyang magbago. Pero maipapaintindi ko sa mga tao na ang limang butil ang tunay na bumubuhay sa tao at mas mainam iyon kaysa sa mga elixir. Binibini, pag-isipan mo pang mabuti. Hindi walang hanggan ang pasensya ng pinuno. Ngayon, pinapayagan ka pa niyang maghanap buhay. Bukas, kaya ka na niyang ipasara. Ang mga alagad mo, ang pinaghirapan mo at ang mga taong nasa paligid mo. Lahat iyan nakasalalay sa isang pasya mo. Hindi ko na kailangan pag-isipan pa. Kung gusto niyong uminom ng lugaw, pwede kayong dumating kahit kailan. Pero ang ipasara ang tindahan ko, ni huwag niyong asahan. Sino mang maglakas loob na manggulo rito, sasagutin ko hanggang dulo. Ang hindi nagawa ng lolo ko noon, ako ang tatapos. Pagsisisihan mo yan.
Hindi sila titigil ng basta-basta. Alam ko, habang mas nababalisa sila, mas natatakot sila. At kapag natakot lang sila, sa kanila iisipin kung ano ang tama at mali. Kapag naunawaan nila ng gusto, malalaman din nila kung saan sila dapat tumungo. Noon, wala silang takot sa lolo ko, kaya naglakas loob silang palayasin siya. Ngayon natatakot na sila, ibig sabihin tama ang landas na tinatahak natin. Hindi ka ba natatakot? Oo naman, paano hindi? Araw-araw akong balisa. Pero kahit takot ako, kailangan pa rin magbukas ang tindahan sa oras. Kapag nagsara kami, doon talaga kami talo. Hindi na pwedeng patagalin pa. Kapag ipinagbaliban pa natin ito, mapupuno ng mga tindahan niya ang buong langit. Ngayong araw, 3 breakfast shop ang nagbukas sa timog ng lungsod at 2 sa Hilaga. Pagkalipas ng 1 buwan, sino ba ang bibili ng mga elixir natin? Napakatagal na nating nagtatalo. Tama na, makipagkasundo na tayo. Hindi ba gusto lang naman niyang magbukas ng tindahan? Hayaan niyo siyang magbukas, tayo gumawa tayo ng mga elixir natin, kanya-kanya na lang. Ang dali mong sabihin, kapag nagbukas siya ng tindahan, sino ba ang bibili ng elixir? Gusto mo bang panoorin na lang na ang ilang libong taong pundasyon natin ay gumuho sa isang iglap? Makipagkasundo? Ang pakikipagkasundo ay katumbas ng pagsuko. Hindi ako sang-ayon. Tumigil ka, saan ka pupunta? Papatayin ko ang babaeng yon para matapos na ang lahat. Magsama ka ng ilang tao. Kumikilos tayo ngayong gabi. Tama na. Gino, Sabi ko tama na. Pinalayas ko ang lolo niya noon. Makalipas ang 100 taon, ayoko nang palayasin pa ang apo niya. Nababaliw ka na ba? Nakalimutan mo na ba kung sino tayo? Nakalimutan mo na ba kung sino ang nagloklok sa'yo sa posisyong iyan? Hindi ko nakalimutan, pero ayoko na rin magkamali pa ulit. Patayin mo man ang isa niyang katulad, may libo-libo pa. Mauubos mo ba silang lahat? Ako si Susyang Hibuong Galang na humaharap. Mahal na Ginoo, ang pagkain ay usaping napakahalaga. Hindi ko gustong makipagtalo sa inyo, pero masyado nang matagal na nagugutom ang mga tao sa mundo. Simula ngayon, inaalis ng langit ang patakaran ng monopolyo sa elixir. Sino mang cultivator ay maaari ng magtanim ng espiritual na damo, gumawa ng pagkain gamot at magbukas ng breakfast shop. Mula ngayon, ang langit, ang daigdig ng mga espiritu at ang mundo ng mga tao ay malalang mag-uugnayan. Wala nang mataas o mababa, marangal o hamak. Mabuti. Nagkamali ako. 100 taon na ang nakalipas, pinalayas ko si Susyang He. 100 taon matapos noon, ipinaunawa sa akin ng apo niya na ang pagkain ay usaping napakahalaga at sino mang haharang dito ay dapat patalsikin. Iha, simula ngayon, ikaw na ang kinikilalang ninuno ng landas ng food cultivation sa langit. Gusto ka nilang ipagtayo ng bandayog sa gitna ng plaza. Hindi na kailangan. Hindi ako kung sinong ninuno, nagtitinda lang ako ng almusal. Hindi na rin kailangan ng bantayog. Sayang lang sa espasyo, mas mabuti pang magdagdag ng ilang mesa. Kung ganon, ano ang gusto mong gawin? Umuwi ako para magbukas ng tindahan. Kailangan magbukas ang mga tindahan sa daigdig ng mga espiritu at sa mundo ng mga tao. Marami pang naghihintay. Paano naman dito? Hindi ba narito naman yung mga alagad ko? Matagal na silang nag-aral. Panahon na para sila naman ang tumayo sa sarili nila. Anong susunod natin gagawin? Uuwi tayo. Magbubukas tayo ng tindahan. Hindi pwedeng maputol ang tindahan ng lolo ko. Napag-isipan ko na, ipapamahala ko kay Jiang Chenggang ang tindahan sa daigdig ng mga espiritu at ang tindahan sa langit naman ay sa ilang alagad na mahusay matuto. Babalik ako sa mundo ng mga tao at bubuksan kong muli ang tindahan sa lumang kalye. Sasamahan kita. Siyempre sasamahan mo ako, may utang ka pa sa akin sa lugaw. Mula unang araw hanggang ngayon, ilang mangkok na ba ng lugaw ang nainom mo? Nabilang mo na ba? Hindi ko binilang, hindi na mabilang. Kung ganon dahan-dahan mo nalang bayaran, kahit buong buhay mo, hindi mo pa rin mababayaran. Sa tingin mo nakikita kaya ito ng lolo? O lagi kanyang binabantayan. Mula noong unang araw na binuksan mo ang pintuan ng tindahang iyon, nandoon na siya. Kung ganon, sigurado nakangiti siya ngayon. Halika na, umuwi na tayo. Fade